Kabanata 1571. Ang pagpapakita ng lakas na iyon ay nagkaroon ng inaasahang epekto, dahil ang mga paparazzi ay namutla at halatang nakahinga ng maluwag. Ang Broken Hill ay isang mapanganib na lugar na may delikadong mga kalsada at madalas na tambayan ng mga street racer. Dahil sa usaping pangkaligtasan, mas mabuting huwag na silang bumalik dito muli. Habang sila ay nag-uusap, umalangaw-ngaw ang dagandong na parang sigaw ng mga hayop mula sa loob ng kagubatan, at ilang mga agila ang nagsimulang umikot sa himpapawid. Sapat na iyon upang takutin sila, kaya agad silang tumalon sa kanilang mga sasakyan at nagmadaling umalis. Mga nakakadiring duwag, pagmumura ni Lupin habang nagmamaneho. Tinitigan ni Charlotte ang kalangitan sa labas ng bintana kung saan lumilipad ang mga agila. Narinig mo ba yun kanina? Maaaring mga mailap na hayop, sagot ni Lupin na tila walang pakialam. Minsan nangyayari talaga iyan dito. Marahil ay lumabas sila bilang protesta dahil nabulabog ng mga taong iyon. Tahimik na nag-iisip si Charlotte at bahagyang napaluha. Makalipas ang ilang sandali, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Gordon upang alamin ang lagay ng paghahanap kay Zachary. May tinutukan kaming ilang lead kahapon pero wala ring napala. Sabi ni Gordon na halatang nadidismaya. Buwisit, hindi ko pa naranasan na ganito ako matalo sa loob ng maraming taon. Kailangan kong aminin na kahanga-hanga talaga ang Francesco na ito. Sa dami ng taong sumusubaybay sa kanya, nagawa pa rin niyang maglaho na parang bula habang may kasama pang walang malay na lalaki. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit palaging sinasabi ni Sean na isa siyang halimaw. At ang nag-iisang tao sa mundong ito bukod kay Mr. Lindbergh na hindi mo dapat kalabanan. Bihira marinig ni Charlotte na magsalita si Gordon ng ganoon kahaba at puno ng emosyon. Mas hindi rin niya inasahan na may makikilala itong taong lubos na nakaantig at humanga sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ilang tauhan ko ang natamba dahil sa gas niya, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising, patuloy na pagmumura ni Gordon. Siyempre, mas malala ang sinapit ng pamilya Gold dahil wala ni isa sa mga ipinadala nila ang nakabalik ng maayos. Sa tingin ko ay natakot sila dahil tila hamupa ang pagkilos nila ngayong araw. Nasaan ka ngayon? Tanong ni Charlotte. Sinundan ko ang mga naunang lead at napunta ako sa Bakit. Sa ngayon, sinusuyod ko ang isang abandonadong bodega, sagot ni Gordon. Ikaw Miss Lindbergh, ayos ka lang ba dyan? Kulang ka ba sa tao? Magpapadala ba ako ng ilan? Hindi na kailangan. Itigil na ninyo ang paghahanap, mariing sabi ni Charlotte. Ipagamot ninyo ang mga sugatan at pabalikan ang iba sa Northridge para makipagkita sa akin. Iitigil na ba natin ang paghahanap? Gulat na sabi ni Gordon. Kahit hamupa ang kilos ng pamilya Gold ngayon, hindi ibig sabihin na tumigil na sila sa paghahanap kay Mr. Noct. Maaari pa rin silang mapahamak kung sila ang maunang makakita sa kanila. Alam ko ang ginagawa ko, malamig na tugon ni Charlotte. Pagod na kayo sa 2 araw na walang tigil na paghahanap. Ayusin na ninyo ang lahat at bumalik kayo rito. Sige. Nang makita ni Gordon na buo na ang desisyon ni Charlotte, hindi na siya yumangal at sinimulan ang mga kinakailangang ayos. Bakit bigla mong napagdesisyonan na itigil ang paghahanap Miss Lindbergh? Tanong ni Lupin. Pakiramdam ko ay narito lang si Francesco sa mga ridges, sagot ni Charlotte habang nakapikit ang mga mata at nakatingin sa direksyon ng mga agila na papalayo sa abot tanaw. Marahil ay nagtatago siya sa isang hindi halatang lugar at palihim na ginagamot si Zachary. Napanganga si Lupin. Ano ang basehan mo sa hinuha na iyan? Wala naman. Bukod kay Danrick, siya lang ang may kakayahang mag-utos sa mga hayop, bahagyang ngumiti si Charlotte. Malamang ay nainis siya sa mga mamamahayag kaya ipinatawag niya ang mga hayop upang paalisin sila sa mga ridges. Ganun pala, sabi ni Lupin na ngayon ay naunawaan na. Sa kabilang banda, sa likurang loft, sinulyapan ni Francesco ang langit at sumipol sa mga agila na agad namang lumipad palayo sa Southridge. Mga lintik kayo, bakit ba kayo nagsisilip dito, samantalang maayos naman ang pagkakatago ko? Paano kung naibunyag ninyo ang kinaroroonan ko? Nang masigurong umalis na ang mga mamamahayag sa mga ridges, napahinga ng maluwag si Francesco at tamad na sumandal sa sandalan. Ipinihit niya ang mga mata at nagbabad sa sikat ng araw bago humikab. Panakot lang iyan.
Sa susunod na bumalik kayo, ang mga ahas na ang ipapaharap ko sa inyo. Isang munting berdeng ahas ang gumapang palayo kay Zachary at pumulupot sa braso ni Francesco bago humigpit sa kanyang pulsuhan na parang isang makintab na pulse eris na jade. Gutom na ako, maghanda ka ng makakain. Nang silayan ni Francesco ang munting reptilya sa kanyang pulsuhan, napakatamad niya kaya hindi man lang niya nais igalaw ang mga daliri. Hay, kung kaya mo lang sana talagang mag-anyong tao at tulungan ako sa pagluluto. Huminto siya at masamang tumingin kay Zachary na nakahiga sa kahoy na kama. Kasalanan mo ito, Fugly. Isa kang pabigat kaya kailangan pa kitang bantayan araw-araw. Ni si Dummy ay hindi ko pinaglingkuran ng ganito dati, kaya may utang ka sa akin. Hindi na masama kung hingin ko man ang kalahati ng yaman mo kapalit ng pagliligtas ko sa miserableng buhay mo. Pagkatapos ay inihagis niya kay Zachary ang isang dakot ng mani na abot kamay niya. Hoy, naririnig mo ba ako? Tandaan mong magpakita ka ng pasasalamat sa hinaharap. Sa ilalim ng kahoy na kama ay may umuusok na bungkos ng mga damo na bumabalot kay Zachary sa makapal na halimuyak. Ang mga karayom na nakabaon sa buong ulo niya ay kumikislap ng bahagya sa gitna ng usok. Matapos ang 2 linggong pinagdaanan niya, halata ang kanyang pagkahapo at pamumutla, at ang kanyang itsura ay gaskosan at hindi kaaya-aya. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay na tila tumutugon sa mga salita ni Francesco. Mukhang tumimo ang sinabi ko, natatawang sabi ni Francesco. Hindi kailanman sasama ang magkaroon ng maraming pera. Hehe, kapag marami na ako niyan, ililibing ko sa pera ang gagong si Danrick. Labing-labi si Francesco sa kasiyahan sa pag-asang makuha ang kalahati ng kayamanan ni Zachary at gamitin yun upang ipahiya si Danrick. Sa wakas ay nagpasya siyang talikuran ang katamaran at bumangon upang maghanda ng pagkain. Isang maitim na palayok ang kumukulo habang nakasabit sa ibabaw ng apoy kung saan basta na lang niyang inihulog ang ilang malalaking buto ng hita. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang basag-basag na kutsilyo at tinadtad ang ilang karot na isinama rin sa palayok. Sapat na yon upang mapagod siya kaya muli siyang bumagsak sa upuan at humikab. Nakakapagod ito. Sana may maglilingkod man lang sa akin. Unti-unti siyang dinapuan ng antok at halos makatulog na. Samantala, nakarating na ang sasakyan ni Charlotte sa sangandaan ng Northridge at Southridge. Titingin ba tayo? Tanong ni Lupin. Marahil mas mabuting huwag na, sabi ni Charlotte habang nakapako ang tingin sa Southridge at may bahagyang kaba sa dibdib. Pakiramdam ko ay dito siya magtatago kung iyon ang pakay niya. Kung tutuusin, ang pinakamapanganib na lugar ay maaaring siyang pinakaligtas. Bakit hindi natin siya puntahan? Nagtatakang tanong ni Lupin. May dahilan kung bakit hindi niya tayo hinanap, sagot ni Charlotte habang pinipigil ang sariling emosyon. Marahil mas gusto niya ang mag-isa at ayaw makitungo sa mga estranghero. Mas pinili niyang magkulong at gamutin siya sa sarili niyang oras kaysa pabalik-balik na makipag-usap sa akin. O baka naman hindi pa siya sigurado sa kalagayan ni Zachary at ayaw niyang magbigay ng pag-asa kung sakaling hindi niya ito magamot. Ano man ang dahilan, hindi ko siya guguluhin kung ayaw niya. Maaaring tama ka, sabi ni Lupin habang tumatango. Kung ganoon, aalis na lang ba tayo at babalik mamaya para magmasid ulit? Oo, umalis na tayo bago niya tayo mapansin, pagmamadali ni Charlotte. Sige. Nagpatuloy ang sasakyan patungong Northridge. Lubos na naantig at nabuhayan ng loob si Charlotte sa pag-asang si Francesco nga ang nag-aalaga kay Zachary sa mga Regis. Kung totoo man iyon, isa iyong di inaasahang biyaya. Basta't mabuhay siya, magiging sulit ang lahat ng pinagdaanan nila. Narinig ni na Charlotte at Lupin ang pagmumura ni Morgan mula sa malayo nang makauwi sila. Buwisit ka. Kung may lakas ka ng loob na bumalik pa, babawiin ko ang mga binti mo. Pagkatapos ay binuhat niya ang mamamahayag at inihagis palabas ng likod bahay bago pa sinipa muli. Ang lalaki na bumagsak sa lupa ay agad na bumangon, gumapang palayo, at tumakbo ng mabilis. Tiningnan ni Lupin si Morgan at sinabi, bakit nakataas ang manggas mo? May balak ka bang makipagsuntukan? May nakita akong ilang gagong nagtatago sa mga palumpong, pero hindi ko sila maitaboy, inis na sabi ni Morgan. Magtalaga ka ng ilang tao para magbantay sa lugar na iyon. Huwag ninyong pululusutin ang mga iyon, utos ni Charlotte.
Sige, sagot ni Morgan. Pagpasok nila ni Lupin sa villa, inutusan ni Charlotte ang iba pang mga bodyguard. Bantayan ninyong mabuti ang paligid sa mga susunod na araw. Huwag magpapapasok ng kahit sinong tagalabas sa villa. Maging doble ang ingat kahit sa pamimili ng mga pangangailangan. Opo, Miss Lindbergh. Isang araw ka nang walang tulog. Kumain ka muna at matulog ng maaga, Miss Lindbergh. Pagkatapos ay inutusan ni Lupin ang mga tauhan sa kusina na maghanda ng almusal para kay Charlotte. Ngunit wala sa ganang kumain si Charlotte. Masama ang pakiramdam ng tiyan ko at wala akong gana. Umikot ka muna sa bahay at tingnan kung may kailangang ayusin. Magpahinga ka na kapag bumalik na si Morgan. Pupunta ako sa aking study. Naiintindihan. Tumango si Lupin at sinimulan ng mga kailangang paghahanda upang higpitan ang seguridad sa villa. Sa loob ng study room, binuksan ni Charlotte ang impormasyong ipinadala ni Bruce kanina sa kanyang telepono. Isa-isa niyang sinuri ang mga detalye upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Robbie at Jamie. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto at narinig niya ang boses ni Gordon. Ako ito, Miss Lindbergh. Pumasok ka, sabi ni Charlotte. Pumasok si Gordon at nagulat, pasensya na Miss Lindbergh. Hindi pa namin natatagpuan si Mr. Knock pero may nakalap akong ilang impormasyon. Huwag mo nang alalahanin iyon, putol ni Charlotte. May kumuha kina Robbie at Jamie. Sila ang kailangan nating mahanap muna. Ano? Paano nangyari iyon? Nagbago ang anyo ni Gordon. Kumusta ang mga bata? Nagkaroon ng mga sugat si Alpha at ginagamot na siya ngayon sa ospital. May bahagyang mga sugat sina Gamma at Beta pero ayos lang sila. Ipinaliwanag ni Charlotte ang lahat ng nangyari kagabi kay Gordon. Nagpatuloy siya na may bakas ng pagsisisi, kasalanan ko ang lahat. Inakala kong ako at si Zachary ang pakay nila. Hindi ko inasahan na gagawin nila ito sa mga bata. Akala ko rin ay magpapadala si Danrick ng taong magbabantay sa kanila. Sino ang mag-aakala na bumalik na pala siya sa Erihal? Hindi mo kasalanan ito, mariing sabi ni Gordon habang nakakunot ang noo. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sana ay nakatulong ako sa pagsagap. Lahat tayo ay nasa mahirap na sitwasyon noon. Paano kung natagpuan ng mga tauhan ni Jesse sina Zachary at Francesco? Hindi rin natin iyon maaaring payagan, paliwanag ni Charlotte. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Sa ngayon, ang mga bata ang pinakamahalaga. Umaasa ako sa iyo. Aasikasuhin ko agad, sabi ni Gordon. Matapos kopyahin ang impormasyong ibinigay ni Bruce, sinabi niya, ako na ang bahala sa mga bata. Pero paano si Mr. Knock? Ako na ang bahala roon, sagot ni Charlotte. Gusto kong ang buong atensyon mo ay nasa mga bata. Sige, tumango si Gordon. Bago siya lumabas, tila may naalala pa siyang sasabihin kay Charlotte. Lumingon siya at sinabi, may nais lang akong ipaalala sa iyo Miss Lindbergh. Oo, tumingin si Charlotte sa kanya. May pag-aalinlangan na sabi ni Gordon, maaaring wala siyang nararamdaman para sa kanya noon, pero nagbago na ang lahat matapos ang insidente. Kaya kung sakaling matagpuan mo si Mr. Knock, sana ay mapangalagaan mo rin ang kanyang kaligtasan. Ngumiti si Charlotte, naiintindihan ko, kahit wala mang damdamin si Danrick para sa kanya, sisiguraduhin kong magiging maayos siya. Ina pa rin siya ng mga bata. Bukod doon, masaya rin ako na handa si Danrick na subukan ang pag-ibig. Napahalakhak si Gordon. Iyan din ang iniisip namin. Sa mundong ito, si Francesco lang ang kayang supulan si Mr. Lindbergh. Pagkasabi niyon, agad niyang tinakpan ang bibig niya ng kamay. Ay, sana walang nakarinig ng sinabi ko. Parurusahan kami ni Mr. Lindbergh sa paninira sa kanya. Tumawa bilang tugon si Charlotte. Aalis na ako. Mag-usap tayo ulit. Sige. Pagkaalis ni Gordon, napaisip si Charlotte tungkol sa relasyon ni Danrick at Francesca. Hindi ako makapaniwala na umibig si Danrick kay Francesca. Ano kaya ang itsura niya? Hindi ako makapaghintay na makita siya ng personal. Miss Lindbergh, kumatok si Lupin sa pinto at pumasok na may dalang simpleng almusal. Handa na ang lahat. Kumain ka muna. Kailangan mo ring matulog pagkatapos nito. Sige. Lumapit si Charlotte sa sopa at sinabi, halika. Samahan mo ako. Ako. Nagulat si Lupin sa paanyaya.
Palaging tinuturing ni Charlotte sina Lupin at Morgan na parang mga kapatid, ngunit hindi pa siya kailanman nakasalo ni Charlotte sa pagkain sa ganitong paraan. Umupo ka. Biglang naging seryoso ang mukha ni Charlotte at inutusan si Lupin na umupo. Sige, nakaramdam ng ilang si Lupin ngunit wala siyang nagawa kundi umupo at kumain kasama si Charlotte. Napakahirap ng mga pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw, sabi ni Charlotte habang binibigyan siya ng isang piraso ng chipolata. Palagi kang nasa tabi ko at wala kang pagkakataong bisitahin si Ben kahit na napakalapit lang ng ospital. Maaaring kalmado ang boses ni Charlotte, ngunit sa puso niya ay nakaramdam siya ng matinding awa kay Lupin dahil alam niya kung gaano nito kamahal si Ben. Napansin din niya na palaging napapatingin si Lupin sa direksyon ng gusali ng ospital tuwing may libreng oras siya. Gayunpaman, pinili pa rin ni Lupin na samahan siya at pilitin na huwag isipin si Ben. Bilang isang tahimik na nagmamasid, hindi maiwasan ni Charlotte na mahabag kay Lupin. Tungkulin kong manatili sa tabi mo, matatag na sabi ni Lupin. Hangal na bata, sabi ni Charlotte sabay buntong hininga. Alamin natin ngayong gabi kung nasa Southridge si Francesco. Kapag nakumpirma na natin ang kinaroroonan niya, maililigtas na natin kapwa sina Zachary at Ben. Talaga, kuminang ang mga mata ni Lupin sa pag-asa ngunit agad din siyang nag-alala. Binanggit ni Dr. Langan na magaling si Dr. Phelps sa paggagamot ng mga nalason ng tradisyonal na medisina. Sa palagay ko ay wala siyang sapat na kaalaman upang gamutin si Ben, tama ba? Hindi ganoon, sabi ni Charlotte habang umiling. Sinabi sa akin ni Hailey na pinaalis ni Dr. Phelps si Francesco dahil nais nitong pag-aralan ang modernong medisina at subukang pagsamahin iyon sa tradisyonal na medisina. Noon, hindi sang-ayon si Dr. Phelps sa hangarin niya. Ngunit kung titingnan ang sitwasyon ngayon, wala tayong dapat ipag-alala dahil si Francesco ay isang dalubhasang manggagamot na may karanasan sa parehong larangan, paliwanag ni Charlotte. Napakaganda niyan, tuwang-tuwa si Lupin. 2 linggo nang nakaratay si Ben at wala nang magawa si Dr. Wright. Sana ay makahanap ng lunas si Francesco para sa kanya. May tiwala ako sa kanya, sabi ni Charlotte habang tinatapik ang balikat ni Lupin. Kumain ka muna, siguradong gutom ka na rin. Sige, nang magsisimula na silang kumain, bigla nilang narinig ang sigaw ng mga bata, Tita Charlotte. Sa loob lamang ng ilang segundo, 2 bata ang biglang pumasok sa study room. Beta, Gamma, bago pa makapagsalita si Charlotte, agad na sumugod ang 2 bata at muntik na siyang mapaupo sa sopa. Ayos lang kayo, ayos lang, nandito ako, huwag kayong umiyak, pag-alo ni Charlotte sa 2. Pero natatakot ako, halos hindi makapagsalita si Beta. Gusto ko si Mommy. Tita Charlotte, tutulungan mo ba akong hanapin si Mommy? Nakapout si Gamma habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Gusto ko rin si Mommy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1575. Hinahanap ko rin ang Mommy ninyo mga mahal. Pero bigyan ninyo lang ako ng kaunting panahon. Ayaw ni Charlotte na magsinungaling sa mga bata. Sigurado akong miss din kayo ng Mommy ninyo. Marahil ay darating din siya at hahanapin kayo sa lalong madaling panahon. Talaga, itinagilad ni Beta ang ulo niya at masiglang nagtanong. Darating si Mommy para hanapin kami. Sigurado ako, hinaplos ni Charlotte ang likod ng ulo niya. Kumain na ba kayong 2 ng almusal? Sumabay kayo sa akin. Gusto naming kumain kasama si Ellie, sabi ni Gamma. Napabuntong hininga siya. Tita Charlotte, dapat mo siyang dalawin. Hindi na siya nagsasalita at ngumingiti tulad ng dati. Gising na ba si Ellie? Tumingala si Charlotte at nagtanong sa kasambahay sa likod ni Gamma. Kakagising lang niya Miss Lindbergh, sagot ng kasambahay. Puntahan natin siya. Hinawakan ni Charlotte ang mga kamay ni Gamma at Beta at handa nang umalis. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lupin at sinabi, manatili ka rito. Tapusin mo ang almusal at magpahinga ka muna. Paano naman kayo Miss Lindbergh? Babalik din ako agad. Dumating si Charlotte sa silid ni Ellie at nakita niyang gising na ito. Nakaupo si Ellie sa sopa, yakap ang mga tuhod at nakatingin sa sikat ng araw. Ellie,
Lumapit si Charlotte at niyakap siya, ngunit hindi niya alam kung ano pa ang dapat sabihin sa batang nababagabag. Mommy, sumandal si Ellie sa dibdib niya at nagtanong. May mga halimaw ba sa mundong ito? Ano? Anong halimaw? Natigilan si Charlotte sandali. May nakita akong taong kamukhang kamukha ni Daddy. Hindi mapigil ang manginig ang takot ni Ellie. Binaril niya si Mr. Ben. Binaril din niya si Daddy at ako. Nakakatakot. Ayos na ang lahat ngayon. Ligtas ka na. Mahigpit na niyakap ni Charlotte si Ellie at hinaplos ang buhok nito. Nandito na si Mommy. Wala nang makakasakit sa iyo. Bakit kamukha ni Daddy ang lalaking iyon? Takot na tanong ni Ellie. Halimaw ba siya? Isa ba siya sa mga halimaw na nagiging tao at nauutol niyang sabi. Masamang tao ang lalaking iyon, Ellie. Huhulihin siya ng pulis at ikukulong. Patuloy na pag-alaw ni Charlotte. Mahal na mahal ka ni Daddy at hinding-hindi ka niya sasaktan. Mommy, isinubsob ni Ellie ang mukha niya sa dibdib ni Charlotte at umiyak. Gusto akong patayin ng masamang lalaking iyon, kaya nakipaglaban si Daddy at pinatakbo niya ako ng mabilis. Dahil sa akin nasugatan si Daddy. Magiging maayos si Daddy. Ginagamot siya ng mga doktor sa ospital. Babalik siya sa bahay kapag gumaling na, paliwanag ni Charlotte. Doon tuluyang naunawaan ni Charlotte kung ano talaga ang bumabagabag sa bata. Hindi malampasan ni Ellie ang takot dahil iniisip niyang napahamak si Zachary dahil sa kanya. Hindi niya yun matanggap. Talaga, naging balisa si Ellie. Totoo ba ang sinasabi mo, Mommy? Siyempre, bakit naman magsisinungaling si Mommy sa iyo? Marahang hinaplos ni Charlotte ang mga pisngi niya. Babalik si Daddy kapag gumaling na siya. Maniwala ka sa akin. Sige, tumango si Ellie at muling kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Napaisip ng malalim si Charlotte. Kailangan kong pumunta sa Southridge upang malaman kung ginagamot nga ni Francesco si Zachary doon. Mas magiging panatag lang ang loob niya kapag nakatiyak siyang ligtas ito. Nang paalis na sana siya upang bumalik sa kanyang silid at magpahinga, may munting kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Gama iyon. Lumuhad siya at ngumiti sa bata. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tita Charlotte. Lumingon-lingon si Gama sa paligid ng silid at pabulong na nagsalita sa tenga ni Charlotte. Alam ko kung paano natin mahahanap si Mommy. Kapag nahanap natin siya, matutulungan natin si Alpha at si Ellie. Kuminang ang mga mata ni Charlotte at agad siyang nagtanong. Paano natin mahahanap ang Mommy mo? Ano ang naiisip mo? Ganito, itinuro ni Gama ang agila at sinabi. Kailangan natin ang tulong ni Fifi. Fifi. Bahagyang natigilan si Charlotte bago nagpatuloy. Ibig mong sabihin ay kaya ng Mommy mo na makipag-usap sa mga hayop, kaya kailangan natin ang tulong ni Fifi para hanapin siya. Tumango si Gama at namula ang seryoso niyang mukha. Magagamit natin si Fifi para hanapin si Mommy para masabihan siya na nasugatan si Alpha. Gusto kong malaman ni Mommy na takot din kami ni Beta. Kapag nalaman niya ang kalagayan namin, hahanapin niya kami. Pero paano malalaman ni Fifi kung nasaan ang Mommy mo? May alinlangan si Charlotte dahil natatakot siyang baka imahinasyon lamang iyon ng bata. Malapit lang si Mommy sa atin. Ramdam ko. Buong kumpiyansang sabi ni Gama habang nakatingin sa bintana. Nagpatuloy siya. Ngayon may nakita akong mga agila na lumilipad sa langit at narinig ko ang ungol ng isang leopardo. Siguradong nagtatago si Mommy sa mga bundok dito malapit. Tatalian natin ng telang may dugo ang kuko ni Fifi para makita ni Mommy. Malalaman niya na nasugatan si Alpha. Huminto sandali si Gama at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Natatakot ako na hindi kayang pagalingin ng mga doktor dito si Alpha dahil malubha ang sugat niya. Sinabi ni Mommy na maraming pekeng doktor. Kaya gamot lang ni Mommy ang iniinom namin dati. Mahinang bamulong ang bata. Sa narinig ni Charlotte, napagtanto niya na sina Danrick at Francesco ay nagluwal ng isang henyo. Wala pang 3 taong gulang si Gama ngunit napakahusay na niyang mag-isip at makabuo ng matalinong solusyon. Sa totoo lang, nag-aalala si Charlotte na baka mabunyag si Francesco kung pupunta siya sa Southridge. Tuwang-tuwa siya na nakaisip si Gama ng mas mainam na paraan. Hayaan nating siya ang pumunta at hanapin tayo. Narinig mo ba ang sinabi ko, Tita Charlotte? Seryosong tumingin si Gama sa kanya. Matutulungan mo ba akong hanapin si Mommy? Siyempre,
Paulit-ulit na tumanggo si Charlotte ngunit nagpahayag din ng pag-aalala. Pero sa tingin ko ay may sugat ang mga pakpak ni Fifi at baka hindi na siya makalipad. Titingnan ko siya mamaya. Kung hindi makalipad si Fifi, kaya ko pa rin. May naghahanap sa inyo Miss Lindbergh, putol ng isang kasambahay. Lumingon si Charlotte at sumagot. Bababa lang ako sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gamma at sinabi. Ano ang sinasabi mo kanina? Wala, nagpa siya si Gamma na manahimik. Marami kang ginagawa Tita Charlotte. Kakain na lang muna ako ng almusal. Sige, mabuting bata. Marahang hinaplos ni Charlotte ang likod ng ulo niya at umalis ng silid. Tiningnan ni Gamma ang likuran niya at bamulong. Sinabi ni Mommy na gagamitin ko lang ang kakayahan ko kapag may emerhensya at huwag ipapaalam sa mga tagalabas. Pero hindi naman tagalabas si Tita Charlotte. Dapat ko ba siyang sabihan? Nalilito ako. Sige na nga, kakain muna ako. Gamma bilasan mo. Masarap ang sabaw, sigaw ni Beta na nakaupo na sa hapagkainan sa ibaba. Mas masarap ba kaysa sa sabaw ng ahas ni Mommy? Casual na tanong ni Gamma. Namuti ang mga mukha ng mga kasambahay nang marinig iyon. Sabaw ng ahas. Sumagot si Beta. Hindi, mas masarap ang sabaw ng ahas ni Mommy. Kung marunong lang sana silang magluto ng sabaw ng ahas. Papasukin na natin sila sa gubat para manghuli ng mga ahas. Sabi ni Gamma habang dinidilaan ang mga labi sa pag-alala sa sarap ng sabaw ng ahas. Miss ko na iyon. Napabuntong hininga rin si Beta. Oo nga, kailan kaya ulit kami makakatikim ng luto ni Mommy? Miss ko na ang sabaw ng ahas niya, inihaw na karne ng lobo, at agad na kinilabutan ng mga kasambahay sa pinag-uusapan ng mga bata. Diyos ko, anong klaseng kakaibang pagkain iyon? Pumasok si Charlotte sa looban at nagtanong, sino ang naghahanap sa akin? Mahinang nagulat ang kasambahay, si Ginang Ralston po. Matagal na po siyang nakatayo sa labas ng looban. Ayaw po niyang umalis kahit anong sabihin namin. Ginang Ralston, agad na nagutos si Charlotte, papasukin ninyo siya agad. Sige po, hindi pinapasok ng mga kasambahay si Hannah dahil mahigpit na ipinagbili ni Charlotte na huwag magpapapasok ng kahit sino kabilang na ang mga knock. Sa huli, nagpasya si Charlotte na siya mismo ang sumalubong kay Hannah sa may pinto dahil nakaramdam siya ng pagkakasala na matagal itong pinaghintay. Sa sandaling iyon, may dala-dalang malaking bag si Hannah habang nakatayo sa may tarangkahan at pilit sumisilip sa loob ng looban. Ginang knock, Ginang knock. Masigla siyang sumigaw nang makita si Charlotte. Ginang Ralston, pakiusap pumasok po kayo. Inutusan ni Charlotte ang kasambahay na buksan ang bakal na tarangkahan upang papasukin si Hannah. Tinitigan ni Hannah si Charlotte habang papasok at ngumiti ng may paghingi ng paumanhin. Bago pa man siya makapagsalita, napuno na ng luha ang kanyang mga mata. Ginang knock, naniniwala ako sa inyo kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao. Ginang Ralston, nawalan ng masabi si Charlotte habang nakatingin sa kanya. Ginang knock, may matagal na po akong gustong itanong sa inyo. Tumingin-tingin si Hannah sa paligid bago bamulong ng may kaba, si Mr. Zachary po ba ay talagang ang Zachary na kilala ko? May kakaiba po sa kanya. Talaga po bang nabaliw siya o nagkukunwari lang? Paano niya kayo nagawang pagdudahan? Bukod pa roon, pinagalitan pa niya si Mr. Knock kagabi. Talagang nabigla ako. Natahimik si Charlotte. Chris, ikaw na walang silbi. Tumigil ka na sa pagiging mayabang. Paano mo nagawang bastyusan si Mr. Knock sa harap ng kanyang mga tauhan? Gayunman, naiintindihan niya kung bakit ganoon ang ginawa nito. Ang ina nitong si Zara ay pinatay mismo ni Henry. Kaya labis na kinamuhian ni Chris si Henry. Malamang ay sumabog ang galit niya matapos lumipat sa Garden Villa dahil puno ang bahay ng mga larawan at gamit ni Mr. Knock. Ginang Ralston, bakit kayo mag-isang pumunta rito? Tanong ni Charlotte at iniba ang paksa. Hindi po ako mag-isa. Bumantong hininga si Hannah. Nagpadala si Mr. Zachary ng mga tao sa Southridge kaninang umaga para maghanap ng isang bagay na nawala roon. Hindi ko po alam kung ano iyon. Nagdala po ako ng mga dessert na ako mismo ang gumawa dahil gustong-gusto iyon ng mga bata. Ginang knock, naniniwala po akong kay Mr. Zachary ang mga bata. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang mga chismis at hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyari kay Mr. Zachary, pero buong puso po akong nagtitiwala sa inyo.
Sandali ginang Ralston. Putol ni Charlotte. Nabanggit ninyo ba ang Southridge? Tanong niya nang may pag-aalala. Oo, mahalaga raw yun kaya nagpadala siya ng mga tao para hanapin. Hinarang ko si Andy sa sangandaan at nakiusap na ihatid ako rito. Morgan, Morgan, sigaw ni Charlotte patungo sa loob ng villa. Ihanda ang sasakyan. Opo Miss Lindbergh. Agad kumilos si Morgan nang walang tanong. Aling sasakyan po Miss Lindbergh? Titanic. Naiintindihan. Isang lumang jeep na lang ang natira sa kanila dahil kamakailan lamang ay nakumpiska ang lahat ng kanilang sasakyan. Inayos iyon ni Morgan kahapon at ipinaroda sa likod bahay. Hindi nila inakala na magiging kapaki-pakinabang iyon agad. May problema ba ginang Noct? Nagtatakang tanong ni Hannah. Ginang Ralston, mas mabuting umuwi na po kayo. Huwag na kayong madamay. Inutusan ni Charlotte ang isa sa mga babaeng bodyguard. Ihatid ninyo si Ginang Ralston pabalik sa kay Spencer. Opo, agad na inihatid palabas ng pintuan si Hannah. Sandali Ginang Noct, pakibigay po ito sa mga bata. Inabot ni Hannah ang bag kay Charlotte. Ingatan ninyo, mahalaga po iyan. Sige po, salamat Ginang Ralston. Ibinigay ni Charlotte ang bag sa isa sa mga bodyguard. Dalhin ninyo sa loob. Opo. Nag-alala si Charlotte na baka gambalain ng mga Noct si Francesco sa pagpunta nila sa Southridge. Kaya agad siyang nagtungo roon sakay ng jeep kasama ang ilang babaeng bodyguard. Gaya ng inaasahan niya, karamihan sa mga tauhang ipinadala ni Chris ay mga baguhan. Dalawa lamang mula sa orihinal na grupo ng mga bodyguard ng mga Noct ang kasama bilang mga gabay. Huminto ang sasakyan sa harap ng Southridge. Bumaba ang halos 200 bodyguard at nagtungo sa loob. Sa sandaling iyon, mapanganib na pinasingkit ni Francesca ang kanyang mga mata at bamulong sa berdeng ahas sa kanyang kamay. Sam, ihanda mo ang mga kasama. Mag-iinit na ang sitwasyon. Kumuskos ang mga palumpong. May tunog din ng mga pakpak sa bubong at galaw sa likod bahay. Sila ang mga hayop na natipo ni Francesca noong nasa kabundukan pa siya. Sila rin ang tumulong sa kanyang pagtakas. Muntik nang pasukin ng mga bodyguard ang looban nang pigilan sila nina Andy at Drew. Nakasara ang lugar na ito. Maaaring bumalik pa ang pulis para maghanap ng mga bagong ebidensya. Hindi magandang ideya na pumasok tayong lahat dahil baka masira ang mga bakas. Bakit hindi? Iisa lang naman ang panig natin, malamig na sabi ng isa sa mga bodyguard. Desisyon ni Charlotte ang pagseselyo sa Southridge, tama. Dapat kay Mr. Noct na tayo makinig ngayong nakabalik na siya. Pero, umalis kayo, matigas ang ulo nila, hindi kinaya nina Andy at Drew. Sa sandaling iyon, dumating ang isang jeep. Mahusay na nagdrift si Morgan at huminto mismo sa harap ng bakal na tarangkahan ng Southridge upang pigilan silang makapasok. Nabigla ang mga bodyguard sa galing niya sa pagmamaneho. Bago pa sila makabawi, ibinaba ni Morgan ang bintana at sumigaw, "Mga gago! Paano ninyo nagawang puwersahang pumasok? Lumayas kayo." Napatawa si Francesca sa loob ng looban. "Gusto ko ang palaban na babaeng ito." Nakabawi ang mga bodyguard at sumagot, "Sino sa tingin mo ikaw? Ang lakas ng loob mong magingay dito. Pag-aari ito ng mga Noct. Buwisit kayo, naghahanap kayo ng gulo." Hindi na nag-aksaya ng oras si Morgan. Pinatay niya ang makina at bababa na sana. Morgan, sumitsit si Charlotte. Napilitan si Morgan na manatili sa upuan ng driver. Nagnitnit siya at masamang tumitig sa mga bodyguard. "Buwisit, bakit palagi akong driver kapag kulang ang tao sa santukan?" Matagal na siyang gigil na may mabugbog. Binuksan ng isa sa mga babaeng bodyguard ang pinto para kay Charlotte. Bumaba siya at sinuri ang mga bodyguard. "Lahat ba kayo ay bago rito? Hindi ba ninyo alam ang mga patakaran?" "Anong patakaran?" "Si Mr. Noct ang patakaran." Dumura ang bagong kuhang mga bodyguard kay Charlotte. "Ito ang tirahan ng mga Noct. Bilang isang taksil at immoral na babae, pinalayas ka na sa pamilya Noct. Anong karapatan mo pang?" Naputol ang kanyang salita nang may tumama sa kanyang ulo. Tinamaan ng bato ng babaeng bodyguard ang kanyang ulo. Halos bumagsak siya sa lupa habang umbok ang namuo sa kanyang ulo. "Tuturuan kita ng leksyon sa pagiging bastos mo kay Miss Lindbergh." Kinuha ng dalawang babaeng bodyguard ang ilang bato sa lupa at masayang inihagis pataas. "Hehe,
Tumawa si Francesca habang nanunood mula sa loob ng looban. Naging interesado siya kay Charlotte. Mas masaya ang mga tauhan niya kaysa kay Danrick. Sa tingin ba ninyo ay hindi kami mangangahas na saktan kayo? Nagngit-ngit sa galit ang grupo ng mga bodyguard. Kinuha nila ang kanilang mga armas at sumugod. Pinangunahan ni Charlotte ang dalawang babaeng bodyguard at hinarap ang mga sumalakay. Nagkaroon ng matinding labanan sa labas ng looban. Inunat ni Francesca ang leeg niya ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa tanawin. Sa huli, nagpasya siyang umakyat sa bubong upang manood. Grabe, ang saya nito. Bugbugin ninyo sila. Oo, bugbugin ninyo. Bantayan ang kaliwa. Haha, oo tama. Sa totoo lang, halos imposibleng makita si Francesca dahil nagtatago siya sa isang liblib na lugar at napakalayo niya sa labanan. Ngunit naramdaman ni Charlotte na may matang nakamasid sa kanya habang siya ay nakikipaglaban. Likas siyang napalingon at nakita niya. Namataan ni Charlotte ang isang aninong mabilis na dumaan sa villa. Kahit isang saglit lamang iyon, sigurado siyang si Francesca iyon. Marami nang narinig si Charlotte na mga tsismis tungkol sa magiging bayaw niyang babae, ngunit iyon ang unang pagkakataong nakita niya ito ng personal. Bagamat isang sulyap lamang ang kanyang nakita, sapat na iyon upang makaramdam siya ng matinding pananabik. Iyon ay nangangahulugang tama ang kanyang hinala. Si Francesco ay talagang nagtatago sa Southridge. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung si Zachary ay ginagamot na ni Francesca. Agad na tumakbo palayo si Francesca nang lumingon si Charlotte. Alam niyang malamang ay nakita na siya ni Charlotte. Buti na lamang at si Charlotte lang iyon. Marami na ring narinig si Francesca tungkol sa kanyang hipag. Mukhang mas matalino ang babae kaysa sa inaakala niya. Nang makita niyang nagpapatuloy pa rin ang gulo sa labas, nag-alinlangan si Francesca kung dapat ba siyang makialam nang bigla niyang marinig ang tunog ng paparating na sasakyan. Mabilis niyang napagtanto na dumating na ang mga pulis. Ayon sa mga pulis, dahil patuloy pa rin ang investigasyon sa sunog, bawal pumasok ang sinuman sa Southridge at walang sinuman ang maaaring pumasok nang walang pahintulot ng pulisya. Sinubukan pang makipagtalo ng mga bagong bodyguard ng pamilyang Noct sa pulis ngunit sila ay pinalayas. Batay sa kanyang narinig, sigurado si Francesca na kontrolado na ang sitwasyon sa labas. Kaya hindi na niya kailangang makialam. Matapos utusan si Sam na pauwiin ang iba, mabilis siyang nagtungo sa loft sa likod bahay. Samantala, nakahinga ng maluwag si Charlotte nang makita niyang pinapaalis ng pulis ang lahat sa labas. Habang papasok na sa sasakyan ng iba, sinamantala ni Andy ang pagkakataon upang bumulong kay Charlotte. Madam, hindi naging madali para kay Bruce na makialam, kaya humingi siya ng tulong sa pulis. Ayos na ang sitwasyon ngayon. Mag-ingat po kayo. Oo, okay, sagot ni Charlotte sabay kumpas para umalis ang lalaki. Agad na sumabay si Andy sa iba. Naramdaman ni Charlotte na tila nabunutin siya ng tinik habang pinagmamasdan ang convoy ng pamilyang Noct na pinaalis ng pulis. Ngunit agad ding kumunat ang kanyang noo nang humarap siya at makita ang nakasarang tarangkahan ng Southridge. Ngayong naalarma na si Francesca, tatakbo kaya siyang muli. Bakit biglang may mga taong pumunta rito sa Southridge? Tanong ni Morgan na naguguluhan. Matapos ang sunog, nailipat na ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay ni Spencer. Ano pa kaya ang hinahanap nila rito? Baka may nadiskubre sila, sagot ni Charlotte sabay lingon sa kanyang bodyguard. Sige, maaari na kayong umalis muna. Ha, napatingin si Morgan. Paano kayo? Papasok ako at titingnan ko. Hintayin ninyo ako sa kanto sa unahan, utos ni Charlotte. Naiintindihan, sagot ni Morgan. Kahit hindi niya alam ang nangyayari, sinunod na lamang niya ang utos at umalis kasama ang iba. Hinintay ni Charlotte na makaalis ang kanyang mga bodyguard bago siya umakyat sa pader. Halos matapakan niya ang isang ahas paglapag niya. Sa kabutihang palad, mabilis ang kanyang reflex kaya naiwasan niya ito. Kung hindi, tiyak ay nakagat na siya. Maingat na gumalaw si Charlotte sa loob ng bakuran habang hinahanap si Francesca. Ngunit walang ibang tao sa malawak na lugar. Nakakandado rin ang pintuan ng villa. Alam ni Charlotte na kakaiba ang ugali ni Francesca. Kaya patuloy siyang gumalaw ng tahimik at maingat upang hindi ito maistorbo. Napagtanto rin ni Charlotte kung gaano kalaki ang tirahan ng pamilyang Noct.
Umabot ng kalahating oras bago niya masuri ang buong bakuran. Talagang misteryosa si Francesca, wala man lang bakas ng kanyang presensya, ni isang yapak ay wala. Wala nang ideya si Charlotte kung saan naroon ang babae hanggang sa may maamoy siyang bahagyang amoy ng halamang gamot mula sa likod bahay. Agad niyang sinundan ang amoy at nakita nga niya ang isang caserol na may mga latak ng halamang gamot sa tabi ng loft. Halos hindi mapigilan ni Charlotte ang kanyang pananabik at mabilis siyang naglakad patungo sa loft. Ngunit dahil ayaw niyang magmukhang bastos kay Francesca, huminto siya sa labas ng pinto at maingat na tumawag. Francesca. Walang sumagot. Muling tumawag si Charlotte. Francesca, ako si Charlotte. Wala nang ibang tao rito. Umalis na silang lahat. Gusto ko lamang sana kayong makausap. Kabanata 1580. Wala pa ring tugon. Dahil hindi siya nang ahas pumasok, nagpatuloy na lamang si Charlotte sa pagsasalita sa labas. Francesca, alam kong tinutulungan ninyong gamutin ang aking asawa. Anuman ang kalabasan, lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Gusto ko lang malaman ang kanyang kalagayan ngayon. Namimiss din siya ng mga bata. Pagkatapos magsalita ni Charlotte, bigla niyang narinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa likod bahay. Kumabog ang kanyang dibdib at agad siyang tumakbo roon, ngunit ang nakita lamang niya ay isang lumang van na papalayo. Tumakas na siya. Pinanood ni Charlotte ang papalayong van. Nakita niya ang isang agila at isang ahas sa bubong ng sasakyan at sigurado siyang si Francesca ang nasa loob. Agad niyang hinabol ang van habang sumisigaw ng balisa. Francesca, Francesca, huwag po kayong umalis. Ngunit tuluyan siyang binaliwala ni Francesca at pinabilis pa ang takbo. Hindi makapaniwala si Charlotte na kayang tumakbo ng ganoon kabilis ang isang luma at sirang sasakyan. Mas kahanga-hanga pa ang galing ni Francesca sa pagmamaneho kaysa kay Morgan. Palayo ng palayo ang distansya sa pagitan nila at wala ng paraan para makahabol si Charlotte. Naisip niyang habulin ito gamit ang sasakyan ngunit ayaw niyang magmukhang bastos sa magiging hipag niya. Sa inis at pagkadismaya, tinapakan ni Charlotte ang lupa. Wala na siyang magawa kundi bumalik sa loft sa likod bahay. Doon, nakita niya ang ilang bagay na hindi na naipak ni Francesca, kabilang ang mga latak ng halamang gamot, mga damit, mga benda, at mga lalagyan ng gamot. Mukhang talagang ginagamot nga ni Francesca si Zachary rito. Habang malalim ang iniisip ni Charlotte, bigla niyang napansin ang ilang salitang nakasulat sa tabi ng paso ng halaman. Halos hindi mabasa ang sulat kaya inabot siya ng ilang sandali bago niya maintindihan. Ang nakasulat ay, "Buhay si Zachary, ginagamot ko siya." Ang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na upang mawala ang lahat ng pag-aalala ni Charlotte at napaiyak siya sa tuwa. Kahit dati pa niya itong pinaghihinalaan, hindi pa rin siya lubusang sigurado hanggat walang kumpirmasyon. Dahil sa mga salitang iniwan ni Francesco, tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Buhay pa si Zachary. Buhay pa siya. Napakaganda nito. Habang buhay pa siya, wala akong kinatatakutan. Ngunit ang hindi pa rin maintindihan ni Charlotte ay kung bakit pinili pa ring tumakas ni Francesco at ayaw siyang kausapin kahit pinaalis na nito ang lahat. Nauunawaan ni Charlotte na ayaw makipagkita ni Francesca kaninuman. Ngunit kakaiba na pati siya ay iniiwasan nito. Bukod pa rito, ginagamot nito ang kanyang asawa. Habang sinusubukan pa ring unawain ni Charlotte ang dahilan, bigla niyang narinig ang mga yabag ng paa sa labas. Agad siyang naging alerto at inilabas ang kanyang baril. Mukhang alam din ng paparating na tao na may tao sa loob kaya naging maingat din ito. Ngunit nang magkalapit na sila, pareho silang natigilan. Miss Lindbergh, Sean, ikaw pala, bakit nandito ka? Parehong nagulat sina Charlotte at Sean nang makita ang isa't isa. Matapos magpaliwanag, nalaman ni Charlotte na hinahanap ni Danrick si Francesca. Upang matagpuan siya, ipinadala nito ang kanyang kanang kamay na si Sean mula sa Erihal. Matapos marinig ang paliwanag ni Sean, nagtanong si Charlotte na naguguluhan. Hindi ba magkasama sina Francesca at Danrick? Ano ang nangyayari? Mahabang kwento iyon, sagot ni Sean. Inutusan ako ni Mr. Lindbergh na ibalik siya sa Erihal. Alam mo ba kung nasaan siya? Kakaalis lang niya, sagot ni Charlotte na may bahagyang lungkot. Hindi ko siya nahabol. Mukhang mas marami pa akong trabaho kung ganoon, buntong hininga ni Sean.
Miss Lindbergh, wala ng oras na masasayang. Kailangan ko nang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya. Mag-ingat po kayo. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Sean ang kanyang mga tauhan at umalis sa likurang tarangkahan. Sandali sigaw ni Charlotte ngunit mabilis na umalis si Sean at hindi na lumingon. Sa wakas ay naunawaan ni Charlotte kung bakit agad tumakas si Francesca nang makita siya. Alam nitong hinahanap siya ni Danrick. Natatakot siyang madala pabalik sa Erihal kung sumama siya kay Charlotte. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Charlotte kung bakit kailangang magtago ni Francesca kay Danrick. Hindi ba sila nagbati na?